Ha? So, magandang hapon mga kaibigan, no? Sobrang malakas yung ulan, mga kaibigan. Dito na tayo sa bahay, no? Ganito ang mararamdam natin, no? Mga kaibigan, kung halimbawa, ano, so magandang hapon mga kaibigan. Wala itong labas ngayon, no? Gawa ng sobrang sama na panahon at saka malakas sa lagyalan nito mga kaibigan. Ay, baha dito sa likod mga kaibigan, no? Naalala ko pa nung ano ko, nung mga kabataan namin, no, mga kaibigan. Naalala ko pang mga maliliit pa kami. So, Nini yung pinakapangalan namin kapatid, no, Toto. Then ako, at saka yung bunso namin yung kapatid na nasa Palawan ngayon, okay. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Malungkot kami pag ganitong tagulan, no, mga kaibigan. Sobrang malungkot kaming lahat. Hilalulo, hilalula mga kaibigan. Lalo na pag ganitong sama ng panahon. Panay ulan, araw, gabi, ulan. Kasi yung lulo ko at lula ko, wala namang stable na trabaho, no? Ang nanay ko naglalabada. Noon hindi pa ako yung mga washing machine, dryer, ano lang, kusot lang talaga siya, kusot at saka poso, yung bubomba, yung ginagano-gano mga kaibigan. Sobra ko naawa sa nanay ko, no, mga kaibigan, kasi yung tatay ko pabalik-balik ng kulungan, no. Hindi ko to kinakahiya mga kaibigan, gawa ito yung pinaka realidad ng buhay na meron kami, no, mga kaibigan. Ayaw natin mamula sa kumbaga yabang, no, kung ano lang yung realidad mga kaibigan, yun lang din naman yung yun lang din naman yung nasasabi ko mga kaibigan. Balito yung punto ng buhay ko mga kaibigan. Ang bahay namin nakakayo lang sa looban ng iba, wala hindi sa amin sariling looban mga kaibigan. Doon yung hatawid mga kaibigan, kaya mapapansin natin, no? Bali naka-vlog na ako roon mga kaibigan sa pinakaunang pinirhan namin, no? Dito malapit lang sa may kalsada mga kaibigan, sa may irigasyon, no? Na kung saan ay din kami muntik lang din naman na nalunod sa irigasyon kaibigan. At yun nga ho, no? May salba tayo ng kumpare ni tatay. Ayun nga ho mga kaibigan, no? Yung bahay namin barong-barong lang, kubo lang, no, mga kaibigan. Pag ganitong tagulan, asahan natin, no? Yung bubong namin, kung ano yung ulan sa labas, ganun yung sa loob ng bahay namin mga kaibigan. Kung ano yung nakikita natin, no, sa vlog ko dyan sa may sa may dagitan, no, sila Tatay Leopoldo. So mas masahol pa yung bahay namin doon mga kaibigan. Ang ginagawa ni nanay o kami, tulong-tulong kami, no, na naglalagay kami ng papel o karton o yung cellophane na sinusoksok sa taas ng sinusoksok sa taas ng
bubong namin, mas may nakapawid. Kasi yung pawid namin dati, bali, ang bulong o nipa. Eh wala naman ang nangangarapintero ng bahay namin. Eh, yung tanging lulo ko lang na mga kaibigan din. Tinutulungan na lang namin, no? Sa paglalagay ng mga tawag rito, yung hulit. Para hindi kami matulungan sa loob ng bahay ng mga kaibigan. Nakakalungkot dahil una-una hindi rin makapaghanap buhay. Kasi nanay ko naglalabada. Hindi rin siya makakapaglabada pag itong tagulan, no? Kasi hindi rin magpapatrabaho yung amo, kasi wala namang mabilaran ng maganda. Kasi nga ho, hindi pa uso dati yung mga dryer, no? Hindi na kagaya ngayon. Dadali mo lang sa laundry area, napakabilis lang. Paglabas na, tayo na yung mga kaibigan. Nakatopi na. Lansya na lang kulang. Dito tayo nung dati mga kaibigan. Pagkaling ko ng school, tinutulungan ko yung nanay ko. Hindi natatapos yung trabaho mga kaibigan. Binambot na alas 5, pag-out ko sa school, pinupuntahan ko yun pag malapit lang. At malam ko kung nasan siya naroon mga kaibigan. So nakakalungkot isipin mga kaibigan na pagkantong tagulan, marami kang naiisip, no? Nakakalungkot. Ginanamin namin dati yung dalawang tuyo na yun. Hati-hatihan pa namin yung mga kaibigan. Yung sardinas na yun mga kaibigan, yung yung pinakalata, bali yun, pinagagawan ko namin yung pinakalata doon, nilalagyan namin ng kanin mga kaibigan. Siyempre, kung sino talaga yung bunso, talagang sa kanya mapupunta mga kaibigan, kasi yun, tawag ito, kumbaga favorite siya ng namin, yung nanay namin, yung bunso namin mga kaibigan, kaya doon namin sa Palawan. So kamusta na ho siya, kamusta na kaya siya ngayon mga kaibigan? Pinapanalangin ko na sana maganda rin yung kanyang pangangatawan at gumaling rin siya sa kanyang karamdaman mga kaibigan. Sa Palawan siya ngayon. Sa mga anak ko rin, no? Mga anak ko nasa nasa Zambales. Napalungkot rin ako dahil ngayon hindi ako sanay na nawala sila sa akin. Dati-dati mga kaibigan. Itong likod na to, pagkatong tagulan, nalabas sila rito, no? Naliligo kami ito sa ito sa likod na to. Pagkatong tagulan, tinatawag ko lagi si Bunso ang punta ng kape ko. Kasi si Bunso lang naman yung masyadong close sa akin mga kaibigan. Kami na ako sa loob ng bahay. Nalulungkot ako mga kaibigan. Kasi araw, umaga, halit gabi, nakikita ko sila sa loob ng bahay. Nag-iingay, kasi sa ako nag-uusap. Naglalaro, natakbo, natawa, nawanan. Pagdating ng gabi, pag di ako makatulog dito sa taas, pinupunan ako sa kwarto, hindi na ako natutulog sa kwarto. Kasi tabi ko yung bunso ko, si Toto.
gising ng umaga. Pag mag 6:30, ginigising ko sila pag hindi sila makabangon ng maaga. Kasi nga minsan, nagpupuyat sa cellphone, email, mga kaibigan. Natin sa school. Pero, mga kaibigan, sila yung mga bata na kontento. Kagaya rin namin dati. Kontento rin sa wala, mga kaibigan. Pasalamat rin ko, may baon. Pasalamat ko kung wala. Kami dati, araw-araw, naglalakad. Grade 1 hanggang grade 6, 6 na taon. Lakad. Nung high school, nagkaroon ako ng bisikleta. Kasi layan yung tatay ko. Nagkaroon ng bisikleta. Minsan, nasabay ako ng tatay ko sa school. Pag-uwian, yun ang makalimutan. Ito yung mga anak ko, kontento rin mga kaibigan sa buhay na kung ano yung dinanas namin dati. Hindi rin, as age, hindi rin, nahingi ng baon mga kaibigan. Doon ako humanga sa mga anak ko. Kontento talaga mga kaibigan. Minsan, may trabaho ako, sagana naman. Minsan, wala. Nagtitira sila. Pero isang beses lang ko sila naglalakad yung mga kaibigan kung sakasakali sira yung yung service ko na motor, talagang maglalakad sila. Pero ginagawa ko ng paraan para masundo sila mga kaibigan. Ito yung pinakakalungkot ko ngayon dahil hindi ako sila na hindi ko sila nakikita sa bahay ng mga kaibigan. Dinala sila ng kanilang mama, no? Dahil may mama na kasi mga kaibigan, may iba rin pamilya sa Zambales, pero namatay rin mga kaibigan. At ngayon silang tatlo na lang, no? At mga patang na nanay. Pero mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga ako papayag kung alam kung dadalhin sila ng kanyang kinalo sa Zambales mga kaibigan. Dahil alam nila yun na hindi talaga ako papayag at hindi talaga ayaw ko talaga mawala yung anak ko ito sa akin mga kaibigan. Pagkaman mga kaibigan, meron naman tayong kakulangan. Hindi naman ho tayo perfecto bilang isang tao mga kaibigan. Pero sa akin sana mga kaibigan, hindi nyo dinala yung mga bata at saka isa pa, pinaalam nyo muna sa akin. Dahil kahit paano mga kaibigan, nakakain kami, nakakaraot kami sa araw-araw namin mga kaibigan. Kagaya ngayon, hindi ko alam kung anong takbo ng buhay nila dahil hindi naman sila nag-chat sa akin mga kaibigan. Kahit noon pa mga kaibigan sa Manila ako, hindi talaga sila nag-chat. Kung hindi ako sa kanila mag-update, hindi talaga sila magre-reply mga kaibigan. Hindi talaga, minsan yung kinainis ko dahil ultimong na nila, no, pansarili nilang buhay, hindi na nila ayos-ayos mga kaibigan. Ultimong pagligo, hindi na nila magawa. Nga pala, no, mga anak, pasensya na kayo dahil unang punta ko ng Manila ay nagkakalit-ulit yung trabaho namin doon. Mabuti nga, naisipan ko rin lumaya sa trabaho na yun dahil wala rin kwentang amo yung binat na namin doon mga kaibigan. Masakol pa sa hayop yung trato sa amin doon mga kaibigan. Kaya sa loob ng halos 2 linggo ay 4 na araw mga kaibigan. So hindi ko ramdam yung ng amo namin kasi wala talagang kakwenta-kwenta ng amo mga kaibigan. Yun nga
para ipalam ko rin sa inyo mga kaibigan, itong dinanas namin na hindi ho biro. Mula sa Malipangpang, barangay Malipangpang, Bulacan, nilakad ho namin yun papuntang National Highway ng ng rin, Bulacan. So hindi rin biro yung pagod, inis, gutom, uhaw, para maabot namin yung pinaka National Highway, no mga kaibigan. Hindi rin biro mga kaibigan, nilakad namin. Umabot pa yata ng mga 10 kilometro mga kaibigan, nilakad namin. Mahamigit pa yata yung nilakad namin mga kaibigan. Mabuti ka mo at meron akong cellphone na natira, isa na hindi pa ganong nagamit. So yun, nalinda namin yun ng 1,000 at yun gamit namin pamasahe bago kayo makarating ng Cavite, mga kaibigan. So pagdating namin ng Cavite mga kaibigan, doon yung pinaka masalimuot na nangyayari sa buhay ko mga kaibigan. Well, hindi ko nila lahat mga kaibigan. Meron namang tsuhid, meron namang kamag-anak na mabait at maganda yung trato sa kanilang pamilya. Pero iba itong pamilya kong nasasakupan mga kaibigan, dahil iba yung trato nila sa amin mga kaibigan. So sabihin natin, kasama ko rin yung kinakasama ko, pero hindi dapat dahil hindi naman ako pabaya kasing tao mga kaibigan. At hindi ako taong walang pakiramdam kung anong mga nararapat na gawin mga kaibigan. Pero una-una, gusto ko rin magkakaroon talaga ng trabaho mga kaibigan. Iwang siyempre may mga nakakuritong pinapaaral mga kaibigan. So yun, sa mahigit 2 linggo namin pamamalagi ron. So hindi naman talaga kami pabayar mga kaibigan. Kumbaga sinusuklian naman din ho namin ng serbisyo para doon sa loob ng bahay mga kaibigan. At hanggang magdadalawang linggo mga kaibigan, nakahanap na ako ng trabaho Bali, part-time lang naman yung kaibigan dahil patapos na rin naman kasi yung trabaho mga kaibigan. Yun, nakapadala na ako ng pera dito sa sa mga anak ko. So sa loob ng 2 linggo ngayon mga kaibigan, so pasensya na ho talaga mga anak dahil wala talaga si papa mo. Hindi nyo na alam yung dinanas ko roon sa Cavite mga kaibigan. Dinanan ko pa yung kami natutulog sa wasak at walang dingding, walang bintana, walang pinto, mabaho, at puro napapaligiran pa ng mga adik yung lugar. Nakatulog kami doon sa mga kaibigan, abandonadong pabahay. Yung abandonadong pabahay mga kaibigan ang nagtulak sa akin para magporsigil, para magkaroon ulit ng panibagong trabaho mga kaibigan. Hirap mga kaibigan, hindi nila alam yung hirap na dinanas ko sa Manila. Kung alam nila, hindi tayo makatulong dahil sa amoy sa paligid. Paradong CR, sasanan na lang natin kay CR, kakilala, papaalam na lang, bayad. Pag yung pagligo namin dito, harap ng paraan para makakaligo lang, nabili ko yung tubig. Pagkisama sa mga tagaroon, sa ilang araw na pag-isay namin sa abandonadong bahay, yung pabahay mga kaibigan, nakasobrad din kahit paano. Hindi kami nakain sa labas mga kaibigan. Palitipid na yun, Rizal, kasi seryoso ko rin yung anak ko na iwan ito hanggang mga kaibigan. Walang araw, walang minuto, walang
Ito nga pala no, pasalamat rin po ako kay ano kay Bro Eli no. Yung taga Tansa Cavite, yung sa Barangay Baptas. So maraming salamat din sa kanya. Dahil siya yung nagdala sa akin no, sa poblasyon to. Doon naman doon lang din naman sa may Tansa na magkaroon din kami ng trabaho ng medyo maayos ayos. Salamat rin po ako no sa may-ari ng money changer Ma'am Tese na kung saan ay nakapag-stay kami ron ng halos sa buwan hanggang sa makakakita ng trabaho itong kasama ko mga kaibigan. Siyempre sa tulong ko rin mga kaibigan, so dumastos rin ako para masikaso yung mga requirements para makapasok ko sa trabaho. Buti naman at nakapasok na rin siya sa trabaho bago pa matapos yung yung gawa ko sa poblasyon ko. So diretso na ho yung pagpadala ko ng pera dito no, mga anak ko. At para rin sabihin ko sa mga sa mga kismoso at mga kismosa, martes at mga traidora na klaseng mga tao dito sa lugar namin. Kahit kailan hindi ko pinabayaan yung mga anak ko, mga kaibigan. So bagaman nagkaroon ako ng ibang kasama, pero nung hindi ko sila nawaglit sa isipan ko, mga kaibigan, sobra ko silang lagi naiisip. Balikan mga kaibigan yung mga nangyari, napakapiligso yung mga pangyayari mga kaibigan. At may mga time din na wala akong trabaho, lalo na nung tapos na yung trabaho ko sa poblasyon to. Siguro mga mga isang linggo rin ako sumambay mga kaibigan sa boarding house namin kasi nag-boarding kami mga kaibigan. Nag-boarding kami at extra lang yung trabaho ko ron. Hanggang sa makakatagpo na naman ako ng panibagong trabaho no. Bali andito na ako sa Montalban Rizal. So napalayo ako sa kasama ko mga kaibigan dahil andito sa Tansa. Ako lupad ako papuntang Montalban. May kitrin yung takbo 5 hours biyahe mga kaibigan bago makarating sa Montalban. At yan pagsad na trabaho doon ako nakapapadala sa kanina 4 na beses sa isang buwan. At di ako naniniwala na magkaroon ng acute na ulcer yung panganay ko. Bawang kumalaga rin sila sa kanilang sarili. Di ako naniniwala talaga mga kaibigan dahil yung mga time na yun nakakabawi na ako sa kanila mga kaibigan. Hindi ko na iniisip yung si Rinalin kung magpapadala siya o hindi, basta yung responsibilidad ko bilang ama ay nabigay ko na yung mga kaibigan sa mga panahon na yun. Yun nga hindi rin kasi mga kaibigan na kami tayo sa Manila malaki yung sahod natin. Pag tayo ay nakakuha ng boarding house ron, tubig, ilaw, binabayaran pa natin. So malaki bayarin mga kaibigan. Yun na yung kwento ko ngayon mga kaibigan. Yung katabing namin boarding house, halos babot ka ng 15,000 yung nila, utang nila. Halos babot sila sa utang mga kaibigan. Hindi na sila makalisalis. So yung bayarin, pakalaki mga kaibigan. Sila nag-down time na lang sila 1.5 isang linggo.
Hindi naman sila mapersang singilin ng mayari. Gawang, ayun nga, yung mga maliliit na mga anak, yung bata. Saka, ito sa aking worker din yung tatay. Halos, isang kahit sinto ka lang din naman kung titisin mga kaibigan. At so yun mga kaibigan. Yung time pa na nag-chat sa akin yung ano ko, yung panganay, yung pangalawa ko na parang nakapilaw, parang nakapilay daw yung paano yan, so, sobrang ano ko, sobra ko nakalalaro ng kaibigan kasi kala ko na paano na yung ano mabuti ka mo at may contact ako dito nung sa ano, dito sa Banga MDRR, kaya nakausap ko yung ibang mga staff, no. Thank you so much. At wala rin ano sa ano, sa paa ng ano, panganay ko ng mga kaibigan. Hindi rin siya na-dislocate, bali na-outbalance lang kasi mga kaibigan. Kasi nung time pa na andito ako mga kaibigan, talagang nahihilo yan. Ayun nga ano mga kaibigan. At nag-decide na ako umuwi dahil naawan ako sa mga bata rito. Dahil tatlo lang naman sila dito mga kaibigan. Nag-decide na ako umuwi para masubaybayan sila. Ayun nga, pagdating namin dito mga kaibigan, halos umiyak ako nung nakita ko itong palibot na ito itong lugar na ito, lalo dito sa bahay mga kaibigan. Kahit saan akong sulok tumingin, makalahib na. Tapos ang gagamba, ang dami, agiw. Papasok ko ng bahay, alikabok, grabe yung labahan. Yung mga kanin sa kaldero, magtigasa na. Yung timba mga kaibigan, yung timbang malaki, yung nasa CR mga kaibigan, yung inimba ka ng tubig, ang daming lamok. Halos andun namin namamahayan na ng lamok mga kaibigan. Binuhos ko namin yun. Kakarating lang din namin ang time na yun mga kaibigan, pero alam niyo kung bakit hindi kami nagpahinga na kasama ko. 3 araw mga kaibigan, 3 araw talaga na nilinis namin bahay, kasama na yung paglalaban ng mga damit ng mga bata. Halos lahat ng mga gamit ko naiwan dito, pinamamahayan na rin ng mga daga. So yun, may laban pa din mga kaibigan. At pasalamat rin ako dito kay Prototong dahil kahit paano nung nakiusap ako sa kanya na sabitan ng tubig yung mga bata, so nilagyan naman ng mga kaibigan. At yun inayos ko na itong huli nung umuwi ako, nung andito na ako, bali inayos ko na ito, pati itong CR, nilagyan ko na rin itong hindi niya ng tubig na, pati lababo kaibigan, para hindi na igib kasi mahirap igib ng tubig dito sa labas lalo pag andito yung mga bata. So yun, hindi rin ako dito nagsisisi, wala akong sinisisi rito ng mga kaibigan. Dahil kung ano lang yung mga nangyayari dito mga kaibigan, yun lang din naman yung ito lang yung masasabi ko mga kaibigan. Salamat din ako sa salamat din ako sa mga kapatid niya ni Rinalyn, sa kanyang pamilya sa kanyang nanay na wala rin akong narinig na parang ba sa akin. Kung lang sa kanyang mga kapatid, siguro natural lang talaga yun na magalit mga kaibigan. Salamat naman at tumila naman yung ulan mga kaibigan. So yan mga kaibigan,
nagpapasalamat rin ako dahil namonetize na yung ano ko, yung channel ko. Sumahod na ako, mga kaibigan. At kahit pa paano, gumagawa na tayo ngayon ng content na mga kaibigan para yung mga dating mga ano natin, mga videos madagdagan ng mga kaibigan, para sa ganun umakyat naman yung earnings natin sa YouTube mga kaibigan. Salamat na ako sa mga taga-suporta, taga-subaybay ng aking videos. Maraming salamat sa inyo. Salamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Lahat ng aking mga bigat na mga problema, lalo nang namatay na akong namatay na ako ng isang anak mga kaibigan. So masakit mga kaibigan. Maraming salamat at tumila yung ulan mga kaibigan. Kanina talaga napakalakas ng ulan kanina mga kaibigan. So yan, yun na din naman yung kwento ko ng buhay ko mga kaibigan. Abangan nyo na lang mga kaibigan sa mga susunod at sa mga susunod nating upload.